Yun, hindi nila alam na doon nanggaling yung leak ng West Tower. So, nagkaroon ng crack yung kanilang building, yung kanilang basement, at doon pumasok yung ano. Kung tungkol naman sa air pollution, actually hindi naman ganun kaano eh. Siyempre, ang gas naman nag-aamoy talaga yung kahit saan eh, di ba? Merong amoy pintura, may amoy gas. So minsan, sadyaan dahil nga nasa highway sila. So, ang tendency, yung mga usok, yung mga amoy ng mga gasolina, sumasama ngayon doon sa amoy ng gas leak na yan. So, kaya nagkaroon ng issue na maaring sumabog yung area yon na nagkaroon tuloy ng ano tawag dito, calamity, nagkaroon sila ng calamity problem doon sa ano. Siyempre, pagka yung once na magkaroon, kaya di ba bawal dito yung paputok. Binawal yun. Hanggang ngayon, bawal pa rin yan. Siguro hanggang sa 5 years nun, yun ang ibabawal magpaputok. Pero yung after 5 years, hindi pa rin sure yun kung gaanong ka-clear na yung ilalim ng lupa. Kasi doon naka-stack yung mga oil. Hindi naka-stack. Ano naman sila, paikot-ikot din naman sila eh. Nag-ano pa rin sila, hinihigop-higop pa rin yung mga oil doon para ma-clear nga yung ano. Eh hindi naman agad-agad makiklear yun since kumalat na talaga siya. So yung sa West Tower naman, sa ngayon, okay na naman siya. Pwede naman siyang tirahan na. Kaya lang, yung mga tao, natatakot pa rin sila na tirahan niya. Dahil nga syempre, sariling ano na nila na gusto na iligtas yung sarili nila. So yun yung ano. Sa air pollution, wala namang masyadong ano kasi talaga. Then, ang nangyayari, kaya nagpapanik din sila pag nag-amoy na. Syempre, kapag ka ikaw di ba pag halimbawa sa CR, di ba pagka hindi mo na i-flush yung ano, natural, amoy. Ganon din yun. Kaya habang naman ikaw naghihigop, lumalabas kasi ang amoy nun. Kaya yun. Hindi din naiintindihan ng ibang mga constituent dito na kapag ka ikaw ay naghigop, natural, aamoy. Hindi ka naman, kasi dati, ang ginagawa noon, pagka naghihigop, tinatapon sa kanal. So, syempre, dadalo yung tubig noon, kung ano man yung liquid na aagos doon. Natural, kakalat yung amoy, kaya humahaba siya. Kumbaga, itong area lang dapat ang umamoy. Umaabot ngayon sa ibang area, sa ibang zone, gano'n. So, kaya, yung area yon, inano nila na, sinecure nila na hindi pwede magpaputok, kahit na hindi, bawa dito, malayo na to doon bawal pa rin dito. Kasi baka mamaya nga naman, mainggit yung mga tao doon, nagpapaputok dito, nagsasaya dito, samantalang sila, ganun lang. Diba? So, kaya, pati ibang barangays, pinadamay na rin na huwag sila magpaputok. Pero ang pinaka-affected po is ito lang pong barangay. Hindi naman lahat. Yung area lang talaga nila. Kaya lang sinasabing affected ang buong barangay. Siyempre, eto yun Eto yung pinag-uusapan. Hindi naman yung area lang na yun Kumbaga, etong lahat. So, area lang po talaga? Talaga ang area niya is yung circle ng napapaligiran lang ng West Tower. Kasi doon siya nagmula doon. Kasi sa lalim din ng building nila, kaya nag-crack yun. Doon naman pumasok. Doon siya kumbaga, doon siya, yun ang pwedeng pasukan niya sa lupa kasi pwedeng kumalat sa lupa. Since malalim yung kanilang basement, kaya doon pumasok yun. Pati tubig. So ngayon po, parang safe na po. Safe na naman din siya, kaya nga lang, syempre ang tao ayaw nilang isipin na safe na yon. Hindi sila naniniwala o hindi sila kumbinsido pa sa ganong sabi-sabi na safe na siya. Ang gusto nila is talagang safe talaga yung lugar. Na hindi na pwede nang tirahan sila, na hindi na sila mag-iisip ng agam-agam na makatumira doon. Kaya ang yun ang na pwede na lang nang gawin ng mga tao.
Yun ang, kasi isip sila ng isip ng gano'n. Minsan nga, kahit hindi yun ang amoy, siyempre sa isip ng tao, yun na yun. Amoy niya. Diba? Kahit na sabihin natin may nagtapo lang ng pintura, may amoy na naman gas. Diba? Lalo na naggagawa ng mga kotse kasi meron dyan. Siyempre yung gasolina nun, aamoy. Kaya ang tendency, hindi pa rin naalis sa isip ng tao na malinis na siya. So yun. Minsan, kung paniniwalaan nyo rin, may ginawang bahay dyan, nalukay din sila, so may nakitang oil. Pero nung makita yung oil, hindi siya galing doon sa leak. Hindi siya galing sa leak. Kasi nung araw pala, is yung bahay na tinayo na yun, gawaan siya, talyer siya. So, tendency sa nagtatapon ng gasolina. Nung hinukay, sumama sa tubig, syempre yun. Nung hinukay, yun ang lumabas. Pero hindi siya doon kasama sa leak. Diba? Yun yun eh. Kasi hindi natin alam kung ano talaga yung pinag-ugatan niyan eh. Sabihin natin, nag-crack. Bakit ba nag-crack? Kasi dahil sa tulay. Dahil ang tulay, habang dinadaanan, bumibigat, bumababa. Natamaan yung pipe niya, yung pipeline. Yung issue po ngayon, sir? Yung issue ngayon, kasi yung idinuduktong pa rin nila, hindi sila, ayaw nilang maniwalang malinis na siya. Kaya idinuduktong pa nila yun. Kaya ang sinasabi nila, walang ginagawa yung isang company. Yung issue na po na yun, saan po yung nagmula, yung bagong issue? Sa mga residente? Yung residente, at the same time, yung may-ari ng mga condominium sa West Tower. Siyempre, sila apektado dahil, kumbaga, kung may business man sila doon, apektado sila. Hindi sila makapag-ano ng business. O kaya, sayang yung binayad ko dahil sa condominium na dapat tinitirahan ko. Diba? Yan ang isip nila eh. Siyempre, ang ngayon, ang inaan nila is para kumita sila, hihingi sila ngayon ng support doon sa isang company. Na which is, hindi naman po pwedeng masuportahan lahat kung sino may ay kung 100 families doon, ay kung 100,000 each ang ibibigay, pati magkano din yun. Diba? Paano pa sila kikita noon kung doon lang din pupunta yung kanilang pagkakakitaan? Paano nila magsusuportahan yung paggawa nito na marisolbahan yung problemang to kung hihingi ka ng ganun kalagi dahil hindi ka kumikita? Diba? Hindi natin pabayaan mo nang gumawa sila ng gumawa. O kung sinabi nilang, after 5 years, malinis na to. Pag sinabi nilang gano'n. So, hintayin natin yung 5 years. Kung after 5 years at hindi nila nanilis, doon tayo magkaroon ng action na pwede tayo. So, yung 5 taon naming paghihintay, walang nangyari. Diba? So, kailangan na namin yung dapat ibalik niya yung para sa amin na dapat kumita kami. O dapat namin naiano yung pagtira namin dito. Kumbaga, siyempre, may mga milyon-milyong bayad yan, di ba? So, ang kagawad, so, bukod po dun sa sa pamumuhay ng I mean dun sa mga mismong naninirahan sa condominium, ano pa yung mga naging negative effect nung incident sa Ang negative paligid talaga ng kung hindi sila kikita. komunidad? I mean, Sa community naman, Sa health kasi po. naman, yung health, yung ganun. actually, isinusumbong din nila yan eh. Ako hindi rin ako naniniwala eh. Kung ikaw ay talaga may sakit ka. Halimbawa, pinanganak kang mahika at nangyari yan, kanino mo isisisi? Sa kanya ba? O sa'yo? O sa magulang mo? Kasi nang maliit ka, mahika ka na. Bakit hindi nagamot? Bakit isisisi mo dito sa isang bagay na to na ngayon lang nangyari? Di ba? Hindi bali sana nung pinanganak ka, nangyari yan, nagkasakit ka, yan nasisihin mo kasi dahil kaamoy mo. Pero may mga ganong incident. May mga ganong incident. Rashes. Sabi ko, alam nga, ipaligo mo yung langis. Di ba? Kaya nga, yung water, tinetest namin yung water, kung contaminated siya ng oil, o kung anumang liquid ang nandoon na makaka-apekto sa isang tao, kung ma-allergy man siya, kailangan bang inumin ito, kailangan lang bang panghugas ng damit, o panlaban ng damit, o panghugas ng plato. Sa plato nga hindi pwede kasi kakainan mo siya. Diba? Sa kutsara, sa baso. Kasi gagamitin mong personal na Yun nga ipanghugas mo pagka nagkaroon ka ng rashes, doon mo isisisi kasi ginamit mo eh. Pero kung hindi mo siya ginamit, hindi ka magkakaroon. Kung contaminated yung water.
Meron naman kasing mga area na hindi naman contaminated doon sa vicinity na yun. Kasi Pero meron talaga wala mga namang contaminated. wala naman tayong ano eh, kung Poso. meron tayong yung Poso. debo o yung poso. Kung may poso ka doon within the area, yun ang chinecheck. Chinecheck yun. Time to time yan, chinecheck yun na kung contaminated siya. Meron naman, ano na lang, para hindi na kayo mandiri. Meron naman contaminated sa pupo ng tao. Kasi malapit siya doon sa banyo. Ngayon po ba, sir, check niyo pa rin po yung water? Oo, katatapos na ng check last month nung water. So maganda naman din na naging result. Hindi naman siya ganun na karumi, may yung maruming-marumi. Nakiklear na naman siya. Kaya lang talaga, continuous talaga ang paghigop niya. Kasi yung nahihigop doon, sinasala din naman eh. Kinukuha lang yung oil, tapos yung water binabalik. Kasi kapag hindi mo binalikan tubig, bababa ang level ng lupa. Eh, baka lalong lumubog. Yun. Kaya ganun din yan. Ang nire-recycle lang yun eh. Pagkatapos ng tubig, babalik si tubig, hihigop ulit, kukunin ulit yung oil, i-recycle ulit, babalik ulit. Ganun ang ginagawa. Hindi pa. Parang kumpleto na po yata eh. Kayo, may tanong ba kayo? Kuya Bas! Tanong nyo naman, Yan ka na naman, natanong. ano yung mga parang naging safety measures nila after ng incident? Sa, ano naman kasi, sinusuplayan din naman sila eh. Yung first few years na nagkaroon ng ganyan, meron silang sariling medical clinic na every time kine-check sila kung sino gusto magpa-check, kung ano man yung lumabas na sakit sa kanila, Bibigyan po binibigyan sila talaga agad ng gamot. Sinusuportahan agad ng gamot. Na kung 1 week mong inumin yan, o eto pang 1 week mo na. Kailangan ng vitamins kasi nangihina ka dahil amoy mo siya, eto vitamins. Binibigyan naman nila agad. Tsaka binibigyan din naman ng gas mask para yung sa talagang merong sakit na hika o sakit sa pulmonya o kung ano man yung mga sakit sa baga na nahirap sa paghinga. Yan. Binibigyan naman